Isa pong magandang araw, magandang buhay, magandang gising, mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman, All for the Gospel, Society of St. Paul, Kura Paroko ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, Lungsod Pasay. Ito po ang kaisa-isang parokya ng aming pong kongregasyon sa Pilipinas at Macau, sentro ng debosyon sa Mater Dolorosa de la Pieta, at ito rin po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng lungsod ng Pasay. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang Primer Miyerkules, unang Miyerkules ng buwan ng Mayo, no? So ito po ay special siyempre para sa mga Marian devotees. Pero alalahanin po natin, ang Miyerkules ay araw din po ng debosyon kay San Jose. Lalo-lalo na po tayo'y nasa Year of St. Joseph. Ang Gospel reading natin ay John 15, 1-8. Eksaktong-eksakto, ito rin ang ebanghelyo ng linggo ng ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, Year B, at yan po nung nakaraang linggo. Pero, para po sa ating pagninilay at pag-aaral sa araw nito, i-focus po natin ang ating pagninilay at pag-aaral sa vine dresser. Oo, sabi po ng Panginoon, ang nagte-take care, nag-aalaga, nagpuputol upang sa ganon gawing mabunga ng mabunga ang isang tunay na puno o tunay na baging ng grapes ay ang vine dresser. At ito siyempre ay figura na kumakatawan sa ating Ama, no? Sa ating Ama sa langit, Ama ni Jesus, Ama po nating lahat. At dito sa kanyang pagpapaliwanag, napakahalaga ang papel na ginagampanan ng vine dresser upang gawing mabunga ang isang puno. Okay? So para ba sinasabi, lahat po na nagaganap sa buhay ng Panginoong Jesus, ang true vine, at lahat din po na nagaganap sa buhay natin bilang mga sanga ng true vine, lahat ng ito ay dahil sa Ama. Everything is because of the Father. Dalawang pamamaraan ang pagpuputol ng vine dresser upang gawing mas mabunga ang mga sanga ng isang baging ng ubas. Unang-una, the vine dresser removes lahat po ng mga useless, mga patay na dahon, mga branches na patay na pwedeng pugaran at panahanan ng sakit at gayon din ng mga insekto at kulisap, no? Mga parasite, no? At pagkatapos niyan, kinakat din niya yung tinatawag po natin na mga living tissues, mga buhay na sanga, upang sa ganon ay bigyan ng tamang direksyon yung lakas, yung nutrition, yung mineral na nasa puno. So, yung pruning, it includes dalawang bagay, cleaning and focusing. Cleaning and focusing. The Lord at times prunes us to clean us, to maintain us. And He prunes also in order na i-focus ang ating limited energy kung saan dapat i-prioritize. Yan. The other thing about the vine dresser is that hindi siya basta putol ng putol. No? Alam niyo po ba na yung vine dresser ay kailangan mag-training ng 2 hanggang 3 taon? Oo. Hindi lang putol ng putol kasi alam nyo,
May mga pagpuputol na kung minsan ikamamatay ng baging, ikamamatay ng puno. Pruning is not whimsical, it is not arbitrary. May principles, where to cut, how much to cut, and even what angle to cut, no? Kaya ang pruning po, hindi lang po cleaning, hindi lang po focusing, kailangan it follows a design, a divine design, at yan din po ay gawain ng Ama. Ngayon, sabi ng Panginoong Hesus, ang pamamaraan, methodology ng Ama upang tayo po ay tabasan, putulan, ay ang kanyang salita. Entonces, ang salita ng Diyos, meron pong tatlong mahalagang gawain sa buhay natin. Una, the Word of God purges, cleans our hearts and minds. No? So, ang salita ng Diyos hindi po puro pahimas. Ang salita ng Diyos, meron din kuminsan yung humahagod, yung nakakasakit sa atin sapagkat kailangang i-correct ng Diyos ang puso at ang isipan natin. So sa ganitong paraan, nililinis tayo ng Diyos at inaalis din niya kahit yung mga bagay na sa akala natin ay precious sa atin pero hindi pala. Okay? So yun, the Word of God cleanses and cleans our hearts. Pangalawa, the Word of God directs our hearts and our minds. Ayan. So, that is another thing na ginagawa ng salita ng Diyos, focus. I-focus ang ating energy, i-focus ang ating vision, i-focus ang ating inspirasyon upang sa ganon, step by step, tayo po ay makalapit sa Ama. And then, pangatlo, the Word of God sustains us in the quality. In the quality of our spiritual life, no? So, hindi sapat na ikaw ay namunga, dapat yung pamumunga mo ay sustained. And even more. So, ito'y ginagawa naman ng salita ng Diyos sa pamagitan ng pagbibigay sa atin ng discipline. Okay? Kung ikaw ay everyday nagwo-word of God, it gives discipline and it deepens our spiritual roots. Ayan. So sana po ay muli nagpalalim itong ating pag-aaral sa umagang ito sa inyo pong appreciation ng salita ng Diyos pagkagising sa umaga. Paki-like, paki-share, post at repost ang atin pong reflection sa umagang ito sa inyong timeline, sa timeline ng inyong pamilya, sa timeline ng inyong mga kaibigan, sa timeline ng inyong community, at sa timeline ng parokya. At tayo po'y patuloy na mangalap ng mga brothers and sisters, mag-evangelize, na sila'y mag-subscribe sa YouTube channel na Domi Guzman at sa ating Facebook page pagkagising sa umaga. Ngayon po'y hayaan yung batiin ko ang ating mga virtual parishioners na galing naman sa ating mga Pauline Institutes at mga kaibigan. Pagbati po at pagpapala sa Chowa family ni Lourdes at Tony, sa Season Reyes family ni Brenda at Willie, sa Licaros family, Reyes Licaros family ni Nini at ni Abe. At gayon din po sa family po ni Chato Dolot, si Bay at Chewy Yap, si Ina at Ian Ramos, at ang buong Tan family, si Maylay, si Philaine, si Jean, si Franz at si Fred. At ngayon naman, pagbati rin po sa Instituto Santa Familia. Ito po yung mga
mag-asawahan o mga biyudo-biyuda na nakatanggap ng sakramento ng matrimonyo at ngayon nagsisikap palalimin ang kanilang spiritual life sa pamamagitan ng mga panata ng religious life sa Society of St. Paul. So, ang tawag po natin dito sa attached institute na ito ay Instituto Santa Familia. Rino Sioni Ramos, Rory Alinea Martin, Aida Montalvo, Virginia Spar, Lolita Sampayan, Neri Serrano, Aida Tio, Marlin Tio, Bernard, at Violeta Pepito, Cynthia Bello, Flor de Malibot, Dolores Acaya, Helen Hilario, Esther Dason, Ami Batuktoy Marnol at Arlene Banta, Fanny Kimusing, Edna at Jun Kadsawan, Eli Doroteo and family, Emery Cometa, Jo Kiambao, kumusta ka doktora? Josepina Telada Bulacan, Marina Guerrero, Susan Gabuya, Marisa Villanueva, Agnes Carlos Hau, Carmela Estrada, Hermie Christy Santiez, Mati Benavides at Ludi Ocampo. Pagbati rin po sa iba't ibang grupo ng Instituto Santa Familia sa Amerika, si Rachel at Roy Quinto. Sa Cebu, pangunguna po ni Solomon at Luchi Villa Plaza. Sa Bohol, si Ricky at Duyan Solis at ang Maniwang family. Sa Davao, pangunguna po ni Dr. Mike at Patria Manalaysay. At si Brother Deo, syempre. ISF Bacolod, si Cherry Tan. Pagbati rin po sa Association of Pauline Cooperators na naka-attach sa Society of St. Paul, pangunguna ni Jimmy at Ruby Lim. At ngayon, to spend the day well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, words, and actions, that I may please you and your Jesus my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Pagpalain po